Iginiit ng DILG at PNP na walang nangyaring pag-atake sa Senado noong May 13. Batayan sa nakalap na CCTV footages sa loob ng Senado at sa GSIS building nang mangyari ang pamamaril. Wala pang pahayag dyan si Senate President Alan Peter Cayetano. Balita hatid ni Ivan Mayrina. Ito ang makuha ng CCTV na mangyari ang putukan sa Senado noong Miyerkules, May 13. Kita ng mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA ang mga taga-NBI na nasa GSIS. General Aplaska called in the OSAA operatives, including the PNP and the Marines, and gave the order to lock and load. In his order, you could see the Marines were cocking their guns. So it was lock and load. After which he proceeded to the hallway leading to the doorway where the NBI were previously reconnoitering. General Aplaska did it in full view of the press. In normal situations, if there is a perceived confrontation, you will clear the building of all personnel because of possible stray fire. However, he allowed them to follow. Maya-maya makikita si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska na una nagpaputok. Mind you, there was nobody there. Gumanti ng putok kay sa NBI agent habang umaatras palayo sa mga taga-OSAA. Cover fire ang tawag dito ng pulisya hanggang sa nasundan pa ito ng sunod-sunod na putok ng baril. 44 na basyong nakuha ng pulisya na karamihan daw ay nanggaling sa loob ng Senado o sa pwesto ng OSAA. Per our ballistics examination, those 44 fired cartridges came from four firearms. So meaning, meron tayong 4 na shooter. Bukod kay Aplaska, tukoy na raw nila ang iba pang nagpaputok ng baril. Inilabas din ng PNP ang CCTV sa GSIS. Nasa 29 na mga taga-NBI ang nakadeploy sa GSIS, nakatabi lang ng Senado. Malinaw daw na hindi naka-tactical gear o wala sa formang makikipagbakbakan ng mga taga-NBI. Taliwas na naging galaw ng OSAA at ng mga kasama nilang Marines. Kasunod daw ito ng hiling ni GSIS President Arnulfo Veloso na naalarma sa mga nangyayari sa Senado at matapos manawagan ng suporta ni Senador Bato de la Rosa. May mga lagusan kasi mula sa Senado papasok sa GSIS at malalagay sa peligro ang mga mamahaling painting na nasa loob at ang seguridad ng gusali kapag nagkagulo sa Senado. Pero bago pa raw yan, umaga pa lang, ay may ginagawa ng pagpapaigting ng seguridad ng GSIS sa kanilang mga lagusan. Alam daw ito ng maintenance management ng GSIS at Senado. They had duly informed the maintenance of the Senate that there was going to be drill work going on in all the doors of the Senate of the GSIS connecting to the Senate. So, hindi gulatan to At base raw sa resulta ng kanilang investigasyon, malinaw anya na walang nangyaring pag-atake sa Senado. All evidence points that there was no attack on the Senate. I would like to repeat, all evidence points that there was no attack on the Senate. Taliwas ito sa nauna na iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano. I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. Isa raw gun-related incident ang nangyari. Sa kabila ng subpina na isumite ang kanyang ginamit na baril, hindi raw sumipot sa CIDG si Aplaska. Sinisikap namin makuha ang kanyang panig. Gayon din si Cayetano tungkol sa mga pahayag ng DILG. Naniniwala rin si Senador Raffy Tulfo na walang nangyaring pag-atake. Nagkaroon ng kaguluhan dahil may nagpaputok. Doon naman nag-umpisa eh. So, literally, if you look at the perspective on a military perspective, for me, walang attack doon. Kasi, nag-warning shot, sabi ni Sergeant Arms eh. Tapos ngayon, gumanti itong isa. So sila lang ang nag-aaway, dalawa. Walang kinalaman yung mga senators. Panawagan ng mga senador, magkaroon ng malawak, impartial at komprehensibong investigasyon. Just to be fair, I want to see the independent investigation. Meaning dapat ang Senado rin maimbestigahan. Of course, NBI dapat rin maimbestigahan para pantay. And ang importante ngayon, malaman natin kung sino yung mga may gumawa nito or nagkamali. At yung reforms, paano natin maiwasan to? Kasi ayaw na natin maiwasan to eh. Buti na lang walang nasaktan. No? Ayaw natin maulit to. Hawak na rin daw ng pulisya pero hindi pinakita ang pinakamahalaga ebidensya. Ang pagsakay umano ni De La Rosa sa puting SUV na pag-aari ni Senador Robin Padilla.
Ang puting SUV yung sasakyan na kuhanan ng GMA News sa lumabas sa Senado noong alas 2:30 na madaling araw noong May 14. Opo, sasakyan ko po yan. Kinumpirma ni Padilla na sa kanya ito sa panayam ng 24 oras. Binigyan din ng DOJ na ang paglabas si Senador De La Rosa sa Senado ay nangyari habang siya ay nasa protective custody nito. The Fortuner, white Fortuner, and personalities going out from the Senate, particularly makita natin doon ang Senator Bato and Senator Padilla, and going to the vehicle na Fortuner. Na pag-aari. Pakita na natin yung video nun. Simpleng pagkakaintindi po namin, no? Nung sinabing nasa protective custody nila, nasa kanila si Senator Bato. So, kaya pag wala na yung legal impediment to serve yung arrest warrant, di ba? Dapat, pag hiningi sa kanila ng Department of Justice, ready dapat ang Senadong i-turn over si Senator Bato. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA News.